Now, question muna mga kapatid. I'd like to ask us a question. May naalala ka bang pagkakataon na natakot ka? Okay? Natakot ka, kaya umatras ka sa isang bagay o pagkakataon na mahalaga sa'yo? Think of something sa buhay mo nakaraan. Merong bang naranasan kang natakot ka? To the point na meron kang mahalagang dapat gawin, pero umatras ka dahil natakot ka. Meron. Sino nagsabi itong meron siyang naranasan ganon? Ako, marami-rami. Okay? Yung iba, nag-iisip pa. Okay? Honestly, mga kapatid, I like to see a raise of hands. Nakaranas ka na ba ng takot sa buhay mo na meron kang inatrasang oportunidad o mahalagang bagay na dapat mong ginawa at hindi mo ginawa dahil natakot ka? Anybody? Okay. Brethren, ang takot ay isa sa mga faith killers sa buhay natin. Hindi lang siya pumapatay ng pananalig. Sinisira niya pa o inuunsami niya, kung tamang salita ko, yung mga oportunidad na para sa'yo. Job interview, halimbawa, alam mo na ang qualified ka o maaaring overqualified ka pa, pero kinabahan ka to the point na natakot ka at nautal ka, sayang. Okay? Mga pagkakataon na pwede mong sabihin si Jesus Christ sa ibang tao, pero nahiya ka o natakot ka, ay, okay lang, mukha mo sa bait pa nga ito sa akin eh. Di ba? Yung alam mong kalooban ng Diyos, pero alam mo na hindi ka sisikat dyan at mawawalan ka ng pera, pag inuna mo si Lord, umatras ka doon at inuna mo ibang mga bagay. Those are missed opportunities. Ang ating topic ngayong umaga ay ito, God's perfect love. Sabi niyo nga, God's perfect love. Basahin natin yung mga verses bago natin tingnan yung main idea. In ESV, sabi dito, 1 John chapter 4 verses 18 to 21, there is no fear in love, but perfect love casts out fear. For fear has to do with punishment, and whoever fears has not been perfected in love. We love because He first loved us. If anyone says, I love God and hates his brother, he is a liar. For he who does not love his brother, whom he has seen, cannot love God whom he has not seen. And this commandment we have from Him, whoever loves God must also love his brother. In Tagalog, mga kapatid, Filipino Standard Version, walang anumang takot sa pag-ibig. Sabihin nyo nga ng malakas, walang anumang takot sa pag-ibig. Yung phrase na yan ay tutulungan natin ang mga sarili natin mag-sink in yan hanggang mamaya. Sa halip, ang ganap na pag-ibig ay nag-aalis ng takot. Sapagkat ang takot ay mayroong kaparusahan. Ang sino mang natatakot ay hindi pa lubusang umiibig. Tayo ay umiibig sapagkat siya ang unang umibig sa atin. Ang sino man nagsasabing iniibig niya ang Diyos, ngunit napopuot naman sa kanyang kapatid, ay sinungaling. With emphasis. Sapagkat ang hindi umiibig sa kanyang kapatid, na kanyang nakikita ay hindi maaring umibig sa Diyos na hindi niya nakikita. Itong utos na ibinigay niya sa atin, dapat ding umibig sa kanyang kapatid ang umiibig sa Diyos. Now, mga kapatid, listen here, main idea. God's perfect love removes fear and perfects people who has genuine relationship with God through Jesus Christ. In Tagalog, ang pag-ibig ng Diyos ay nag-aalis ng takot. Wow. At pinapaging ganap ang mga taong may tunay na relasyon sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Yung binasa natin mga verses kanina in the Bible ay words ni John the Beloved
sinulat niya sa community na binild niya. At nung sinulat niya ito, mga kapatid, ang intensyon niya, mabasa ito ng mga churches na nasakupan niya. Ang buong book ng 1 John ay may mga comparison and contrast sila. Love, hate. Light, darkness. Di ba? Good, evil. God, devil. Okay? Walang gitna. At habang ina-explain iyon ni John, ang pinaka-dinidiinan niya lagi ay yung konsepto na tungkol sa pag-ibig ng Diyos. Sabihin niyo nga, pag-ibig ng Diyos. Kasi ang pag-ibig ng Diyos, mga kapatid, yan ang magbibigay sa'yo ng mental health. Okay? Iko-correct ko lang yung pananaw. I've talked with some people, pag sinabing mental health, negative na agad. Ay, may mental health siya. Okay, iba yun. Ang mental health ay estado. Pag sinabi mong meron siyang problema sa emosyon, ang tawag doon ay mental health issue. May issue siya. Pag mental health problem, halos pareho lang. Okay? Pag mas malalim, iba na yon. Okay? Mental health pa rin yun. Pero, in the Christian community, ang tawag natin sa mental health ay inner healing. Ikaw ay magkaroon ng inner healing. So, whichever man ang gamitin mong term, isa lang tinutukoy nun. At anuman ang sitwasyon mo, pag-ibig ng Diyos ang kailangan mo para matugunan anumang mental health issues mo. Okay? Anuman ang iyong mga karamdaman. Halimbawa, by the way, every Saturday, 6 a.m., sa mga maagang gumising, for the past 9 Saturdays ay meron tayong ginaganap na inner healing sessions. Meron ng siyam na mga kapatiran from Metro South and dito sa center at sa ibang lugar pa, may Kawayan, may Muntalban, na nag-share ng kanilang mga inner healing stories. Sa siyam na tao na nag-share, hindi ko maiwasan na malungkot, magkaroon ng empathy. Mapapaisip ka na, siya na naranasan niya pala yun? Kala ko ako lang. At may nakakausap ko ibang mga tao na talagang, is either na talaga nalulungkot sila, iba talaga naiiyak dahil doon sa mga stories. And those stories ay mga literal na story na nangyayari sa buhay ng mga tao. At sa mga stories na yon ay merong love and hate, merong good and bad, merong mga hurts and pains, at mga negatibong mga bagay at mga positibong mga bagay. Pero hindi nawawala yung sasabihin na simula nung nakilala ko ang Panginoon. Yun lagi ang turning point. And I've noticed, even sa mga nakaka-counseling ko na hindi pa Christian, or sabihin nating nominal pa ang kanyang pananampalataya, hindi siya ganun kalalim sa Bible, enough para ipagkatiwala ang buhay niya sa Panginoon. Lahat sila ay hindi ko maiwasan na sabihin na, alam mo, maganda man ang sasabihin ko sa iyo ngayon at nauunawaan man kita ngayon at nagkakaunawaan tayo, pero iba pa rin yung magkaroon ka ng tinatawag na turning point. At sa turning point mo ay nandun ang Panginoon. There are times na may nakakausap ako na ang sinasabi nila ay, kasi ito nang ginawa ko. Kasi naging ganito ako. Kasi ito ang nangyari sa akin. Minsan wala sa story, si Lord. Amen ba? Pero, when I talk with people na nandoon sila sa punto na, alam niyo yun, parang, alam nila na hindi nangyari itong maganda na to until na nagkaroon sila ng relationship sa Panginoon. Itong pag-uusapan natin ay malapit doon, mga kapatid. We will talk about interchangeably inner healing and mental health. Magkaroon tayo ng awareness na nung nakilala mo si Lord, umpisa lang yon ng pagbabagong gagawin ng Diyos sa isip mo, sa puso mo, sa buo mong pagkatao, sa relationships mo, sa business mo, at unti-unting hihilingin ng Panginoon na papayagan mo ba ako, Bril, sa area ng buhay mo na to. At ikaw ngayon ang magde-decide. Hindi ungentleman si Lord na sisipain ng pinto, wala akong pakialam sa gusto mo mangyari, Bril. Since ako na ang Lord ng buhay mo, ako nang bahala dito. Hindi.
Every area or every kwarto ng buhay mo, magre-request si Lord, pwede mo bang buksan tong pinto na to? Eh, Lord, wag ka na dyan. Ang daming issue dyan. Sasabihin, Lord, don't worry. Expert ako sa mga issues. Eh, Lord, masyado mabigat yung problema na imposible. Don't worry. Ako ang Diyos ng imposible. And when you open those doors, pa isa-isa, ang tawag doon ay inner healing process. Tuloy tayo mga kapatid, bago tayo maging lesson dito talaga. God's love is not only a comfort, but also a powerful force that drives out fear. God's perfect love, sabi nga doon sa amin, idea natin, God's perfect love removes fear. Sa ibang version ay casts out fear, sa iba naman drives out, whatever doon. Ang ibig sabihin, ang pag-ibig ng Diyos at ang takot mo ay hindi pwedeng magsama sa isang lugar. Amen. Tingnan mo ang katabi mo. Sabi mo, hindi pwede. It's either ang pag-ibig ng Diyos ay nasa sayo and then ang fear ay nasa labas o ang fear ay nasa sayo at ang Diyos yung nasa labas. Hindi pwedeng magsabay sila. Ni-respect nila ang law of physics na law of impenetrability. No two things can occupy the same space at the same time. Ang tanong ngayon, anong laman ng puso mo? Si Lord ba? Faith ba or fear? God's love ba or hate? Experiencing God's love provides a foundation for fearless living. So today, sasagutin natin ang tanong na ito. What can God's love do to a person? Pag ikaw ba, Danica, okay, dumadami yung mga double names natin dito. Okay? Kapag ikaw ay nasasakop ng pag-ibig ng Diyos, anong pwede mangyari sa buhay mo? Magiging religyoso ka? O magiging pessimistic ka? Or ikaw ay magkakaroon ng mga improvements? Mababago ang ugali mo at pananaw mo sa sarili mo, pananaw mo sa ibang mga tao. Una, number one, what can God's love do to a person? Number one, God's perfect love drives out fear. Okay, kanina ko pa sinasabi yan. Therefore, there is no fear in love. Sabi ko sa inyo, hindi pwedeng magsabay. Yung takot ka, and then nararamdaman mong pag-ibig ng Diyos, hindi pwede. Kahit ipilit mo sa akin, pastor, nakakatakot, pero alam ko, mahal ako ng Diyos, niloloko mo ako at niloloko mo sarili mo. Huwag na tayong maglokohan, maging honest tayo, real talk tayo. It's either takot ka ngayon o meron kang pag-ibig ng Diyos at dahil doon may pag-asa ka. Kung takot ka, ang pag-ibig ng Diyos ang pinalayas mo. Kung ikaw ay may pag-ibig ng Diyos, Melissa, pinalayas mo ang takot. Tingnan nyo, ang sabi niya, fear is most often rooted in an imperfect understanding of God's love. Merong mga understanding sa pag-ibig ng Diyos na hindi tama o mali ang narinig mo. That's why takot ka pa rin. Takot na mawalan ng pera, takot ma-disappoint, takot magutom, takot sa dilim. Kaya minamanipulate mo ang mga bagay-bagay para yung takot, huwag kang sakupin. Pero still, may takot ka pa rin. Kasi hindi ang ayos mo, yung husay mo, ang magtataboy ng takot. It's God's love. Because the work of God is this, God's love drives out fear. Alam mo yun, kung ako yung pag-ibig ng Diyos, halimbawa kung yung pag-ibig ng Diyos ay, siyempre, sabi sa Bible, God is love. Si Lord. Pag pumasok si Lord, kung may fear dito, magpapaalam na yun. Hindi pwede magsama ang spirit of fear at ang Diyos sa isang kwarto. Pag pumasok ang spirit of fear, ibig sabihin, wala ang Diyos sa buhay mo. Or, sinantabi mo ang Diyos. Di ba? Mas takot mawala ng opportunity kaysa mag-serve kay Lord. Mas takot sa mga bagay-bagay kesa kay Lord.
Okay lang mawala si Lord saglit. Total, siya naman ang mahal ko. I don't think so. Takot ka na mawala yung opportunity. Takot ka na mawala yung tao. And then you manipulate. Sa Bible, ang tawag, ibang tawag sa manipulative spirit ay Jezebel. Jezebel spirit. In the Old Testament, si Jezebel ay asawa ng isang hari. Si Ahab ang hari. By position. Pero actually, ang hari talaga ay si Jezebel. Okay. Si Ahab ay umaaktong hari, pero inuutusan lang siya actually ng wife niya. Pero siya ang hari. Pero kung aralin mo, hindi si Ahab ang hari, yung wife niya. Kaya mas takot nung pumalpak sa buhay si Elijah, hindi siya natakot kay Ahab. Natakot siya kay Jezebel. Kasi si Jezebel talaga yung hari. Now sa bahay, sino ang hari? Yung husband o yung wife? Pupunta sana ako dito, tanongin mo si mama mo. O gagawin natin to, yung husband titing muna sa wife. Iba yung naghahari ang wife, iba yung nagsasuggest yung wife. Iba sa inyo inapapangiti. Magtanungan ngayon, yung mga mag-asawa, magtanungan ba talaga? Yung serious talk ba talaga? Sino ba talagang hari sa bahay? Siyempre, ang tatay, kasi yun ang sabi nung nanay. Hello? Brethren, in the Old Testament, may isang hari, yung sinasabi ko sa inyo kanina, na hindi niya magawa-gawa ang kalooban ng Diyos dahil sa wife niya. Si Jezebel ay, check nyo, very ungodly. Siya ang nag-organize ng 400 prophet ni Baal. Siya ang nagdala ng Diyos-Diyosan sa Israel. Siya ang nagdagdag actually. At ang pag-ibig ng Diyos kay Ahab ay wala. Kasi ang nasa puso ni Ahab ay sino? Yung wife niya. Na takot siya. Sa mas lumang Old Testament, di ba? Nakalimutan ni Adam na siya yung unang ginawa at siya yung dapat masunod, hindi yung wife niya. Magtataka ka, nung nagtanong ang diablo sa kanya in the form of a serpent, kay Eve, totoo ba? Sila nagsasagutan. Pero at the end, nung usapan na yon, nung pumitas na, si Mary, to sabihin ko si Eve, yung bunga ng saging na yon. Okay? Ano sabi sa Bible? Inabot niya, kumagat siya at inabot niya yung bunga ng punong kahoy sa mister niya na nandun lang sa tabi niya. Ibig sabihin, all the while na nakikipag-usap yung misis, yung mister, oo nga. Pero sino ba ang talaga may authority? Pinayagan nung mister na maghari yung wife. Kaya naghari yung wife. Ano nangyari? No offense sa mga kababaihan, ha? Okay? Nasa story sa Bible yon, ha? Nung naghari-harian at natakot yung mister na ma-outside the Colombo, sumunod siya. Ilang story sa Bible na naghari-harian ang wife at na-disobey ang Diyos, nagka-problema ang mga families. Ang dami. Si Abram, di ba? Si David, may point sa buhay niya na hindi niya pinansin ang comment ng wife niya. Nung nagsayaw siya dahil yung Ark of the Covenant ay pumasok sa Jerusalem, tuwan-tuwa siya. Sabi ni Michal, isa sa mga wife niya, mukha kang mukha kang halos ubad ka na, hindi ka na. Ano sabi ni David? Hindi siya naging oo nga, no, sorry wife ha. Hindi, sabi niya, in front of these people, magmumukha akong fool. Pero okay lang, because I'm dancing for the Lord. Anong nangyari doon sa wife?
sa wife na naghari-harian, hindi siya nagkaanak. That's one story in the Bible na may wife na naghari-harian, hindi pinayagan ng mister. Takot. Dapat bang matakot tayo sa mga sitwasyon? Moving on, hindi tayo marriage seminar. Okay. Tingnan nyo. Paano maging perfect ang pag-ibig ng Diyos sa'yo? Tingnan nyo yung verse. There is no fear in love, but perfect love casts out fear. For fear has to do with punishment. You see, outside the Colombo, balik na naman tayo. Diba? Even sa panahon ngayon, I've talked with many people yung sa problem with, nung una pa, yung Russia and Ukraine, ngayon naman, Israel and Iran. Naku, darating na sila, nakakatakot, na gano'n. Naku, maganda. Alam mo yun, nagagamit ngayon yung takot para ang mga tao manumbalik sa Diyos. Naku, umayos ka na bro, baka maiwan ka. No problem with that in a way. Pero ang tanong nga ito, paano kung lumipas na yung takot niya at okay na mga bagay-bagay? Hindi na siya ngayon magpapatuloy kasi okay na. Maghahanap ka uli na yun ng mga panakot. Sadly, mga kapatid, in the churches, lalo na sa mga cult, malalaman nyo kung ang isang church ay kulto, takot na ang gagamitin. Okay. Hindi ka masisave. Diyan sa lugar ng Arayat, nung siguro mga, anong taon to? 2008, 2009, gano'n. Meron doon na nag-share ng Word of God. Okay, dati, bago naging Jollibee yun, South Drug, yun ba? Parang gano'n. Tanda ba? South Drug. South Star. Okay. So, mag-repent kayo, bla bla bla. Tapos may naglalakad ako dyan at nagmamatsag. May lumapit sa akin, love offering po, sir. Love offering po, sir. Ang ginawa ko, nakipagpintuhan ako, Danica. Sabi ko, ang ganda ginagawa niyo, nag-share kayo ng Word of God. Yung babae ngayon, halos kaidiharang ko lang ng time na yun. Sabi niya, ay oo, kasi kailangan ito, brother. Kasi si Lord ay darating na at paparusahan niya ang mga tao na mga hindi sumusunod sa Kanya. Okay. Sabi ko, bakit mo ginagawa yan? Sabi niya kasi, ito yung grupo namin, ito parte ng aming religion, something na gano'n. Later on, ibinuking niya ang sarili niya, nagsalita siya. Kasi, kailangan kong 1 taon na gawin ito para makumpleto ang kaligtasan ko. Sort of like that. So, in that religion, kailangan 1 taon kang mag-ano sa kalsada at lahat-lahat, then, kompleto na ang iyong salvation. Salvation by works sila. Jesus plus works. At minsan panakot yon. Pag hindi ka umayos, hindi ka na maliligtas. Mawawala ang salvation mo. Where in the Bible na mawawala ang salvation mo? And where in the Bible na pag hindi ka sumunod, hindi ka naligtas? And where in the Bible na dahil sumusunod ka, ligtas ka na? Di ba? So iwasan natin yung gawing panakot ang mga bagay-bagay para lumapit sila sa Panginoon. It's unhealthy. All the while, gusto ng Diyos na alisin ang takot sa iyo sa magitan ng pag-ibig niya, and then us naglalagay ng takot sa puso ng mga tao, that's not good. Pastor, paano yan? Sabi sa Bible, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Okay, hindi natin iitsapwera yon. Ang ibig sabihin lang ng the fear of the Lord is ito. Nag-usapan kayo sa devotion. It's reverence, paggalang. Yung may takot ka, enough na igalang mo siya. Hindi yung may takot ka na lumalayo ka. Sino sa inyo naka-encounter ng professor na terror? Na dumarating pa lang siya, parang gusto mo nang maglaho. Yung parang every time na darating siya, parang may quiz. Di ba? Na pag nagtatanong, nakangiti siya, anong sagot sa ganito? Pero kinakabahan ka na, parang mali ang sagot ko rito eh. Di ba parang ayaw umaten ng subject? Kasi terror yung professor o yung teacher. Now, ganun ba ang gusto ng Diyos sa'yo pag dumarating siya, nanginginig ka to the point na gusto mo umalis? Hindi, ang gusto ng Diyos pag dumating siya, mag-fellowship tayo. Hindi ko sinasabi na wag mong igalang, wag mo ka matakot sa Diyos, pero i-define natin yung takot na sinasabi doon. Hindi yan takot kay Sadako, hindi rin yan takot dahil mawawalan ka ng pera. Yung takot na yan is paggalang sa Diyos. Ang role ng Diyos is ito. Kapag ikaw ay nasa Kanya, ang trabaho niya, Ate Feng,
ay alisin ang takot mo. So wag natin kontrahin ang Diyos sa pamamagitan ng pagbibigay ng takot sa tao. At minsan, ito masakit. Pinapanakot ang pastor. Umayos ka, makikita ka ni pastor. Pag nalaman ni pastor yan, yan na si pastor, tumahimik ka. Di ba panakot na imbis na yung bata, yan na si pastor. Yan na si pastor. Di ba, anong klaseng takot ang ibinigay natin? Di ba? Pakiusap po, huwag gawing panakot ang mga pastor. Okay? Huwag din gawing panakot yung multo. Whatever. Question. Yan. What practical steps can you take to deepen your understanding of God's love? Huwag mong aralin yung takot. Ang aralin mo ang pag-ibig ng Diyos. Huwag mong aralin kung ano ang peking pera. Ang aralin mo ano ang tunay na pera. Andiyan kayo? Amen ba? Okay, pakingitian nga ako ng konti para mabawasan yung aking nervyos dito. So paano magagawa na maging ikaw ay magkaroon ng lumalim sa pag-ibig ng Diyos? It's this. Be educated about God's love. Kaya importante ang daily devotions. Napag-alaman namin kagabi sa Bible study namin ni Daddy, yung hinihingi na natin na 10 to 15 minutes a day is just 1% of our time sa loob ng isang araw. Meron ka bang 1% of your time? Tama ba, Daddy? 1% of your... Kung meron kang 24 hours, pahingi lang ng 1%. Ang 10% ng 24 hours ay how many minutes? And then, okay, do the math na lang, mga kapatid. 1% lang. Gaano katagal ba ang 10 to 15 minutes na magbasa ka ng Bible na feeling mo hindi ko maintindihan? Diba? Mas natatakot ka na hindi pansinin yung notification ni Facebook kaysa pagbabasa ng Biblia. You need to be educated. Huwag tayong tatamad-tamad sa pagbabasa ng Bible at idadahilan pa, busy ako. 1% of your time lang. 1%. At nagtanungan kami kahapon, ilang oras ba nagugugol ng tao sa loob ng isang araw sa Facebook? Okay? Pagpalagay natin na pagsamasamahin 1 oras. Sino dito nakaka-1 oras lang maghapon sa Facebook? Magagalit ka pag 1 oras ka lang. O whatever social media pag samasamahin, di ba? Di ba? Yung uutusan ka habang ikaw ay nagpe-Facebook, di ba? Ano sagot ng mga kabataan? Okay, sabay-sabay. Di ba? Whatever man yan, Pero what do we see dito, mga kapatid? Listen very carefully. Ibig sabihin, hindi mahalaga sa atin ang pagbabasa ng Bible enough para hindi siya pansinin for 1 day, 1 week, and even for 1 month. Sino dito ang nagbabasa ng Bible bukod sa Bible study? Praise the Lord. Sino dito ang may Bible study? Personal and grupo. Pag wala kang Bible study, you're missing. Unahan ko sarili ko. Be involved in a community of faith. Yan. Home Bible study, fellowship, at mentoring. One-on-one, whatever. Sa magitan nun, mauunawaan mo ngayon ang pag-ibig ng Diyos at every moment na madidiscover ka, wow, yung love of God lumalaki, yung fear of God lumiliit at lumalayo. Diba? So, what can God's love do to a person? Number 2, perfect love reflects Christ. Yun. Una, nag-drive out ng fear. And since ang fear ay papalayo sa'yo, ang ni-reflect mo ngayon ay hindi taong konsumido, aburido, whatever. Ang sabi doon, 1 John 4:19 to 21, we love because He first loved us. Tingnan yung verse. Kung sino man nagsasabi sa inyo na mahal ko ang aking kapatid, pero mahal ko ang Diyos, pero namumuhi sa kanyang kapatid, siya ay sinungaling. Ang sakit. Pero that's true. Kasi kung yung brother mo or sister mo na nakikita mo
ay hindi mo mamahal, paano pa yung hindi mo nakikita? So yan ang ituro natin. Kailangan mag-reflect sa'yo ang pag-ibig ng Diyos. The more na ikaw ay umiinom, kumakain, nag-vitamins ng pag-ibig ng Diyos, the more mong i-reflect iyon. Okay? Gigo lang yan. Garbage in, garbage out. Pag nilagay mo sa isip mo ay takot, ang lalabas sa bibig mo ay takot. Pag pinasok mo sa isip mo ay kalaswaan, lalabas sa bibig mo ay kalaswaan. Pasukin mo ang pag-ibig ng Diyos sa buhay mo, pinapalayo mo ang takot at ni-reflect mo ang pag-ibig ng Diyos. And people will be wondering, anong meron dyan? Okay? Kay Genesia na wala sa akin. Okay? Anong meron sa kanya na wala ako? Our ability to love others, listen, okay. Our ability to love others authentically stems from first experiencing God's love. Listen, kapag ikaw ay namamahal mo na yung mga tao na hindi mo mamahal noon, na inis ka, pero ngayon nauunawaan mo siya, dahil nauunawaan mo sarili mo, galing yan sa pag-ibig ng Diyos na natatanggap mo araw-araw. Subukan mo, mga kapatid, na huwag kang mag-fellowship, huwag kang mag-Bible study, huwag mong gawin yung mga spiritual na mga bagay. Mapansin mo, mga kapatid, nawawala yung passion mo, yung pag-ibig mo sa Diyos to the point na ang takot ngayon at ang mga negative na mga bagay ay siyang pilit na papasok sa'yo. And we've heard people na sobrang active sa Panginoon, bukang bibig ay si Lord, pero few wrong decisions ang nangyari. Ngayon ay balik Nazareno na. Kasi hindi na alagaan. Kaya pag may nangungulit sa'yo, okay? Pag si Joel ay kinukulit ni Marjay, magpasalamat kami nangungulit sa'yo, bro. Amen. Okay? Libre mo si Marjay, isama mo rin ako. Okay? Magpasalamat ka pag may nangungulit sa'yo. Matakot ka at magtaka ka na pag walang nangungulit sa'yo. Especially kung si Lord ay hindi ka na rin kinukulit. Ibig sabihin nun, whatever man, kung anong gusto mong isipin. Love for God is deeply intertwined. Wow. Okay. Medyo laruin natin ng konti yung vocabulary natin. Yun daw ay naka-intertwine, nakapulupot with our love for others. Parang ganito. Kung nararamdaman ko ang pag-ibig ng Diyos, Chief, kaya ko magbigay ng pag-ibig. Okay? Huwag ibang isipin mo, ha? At pag ako ay nakakapagbigay ng pag-ibig sa mga tao, on the opposite side, ibig sabihin nararanasan kong pag-ibig ng Diyos. Okay, huwag kayong magkamali na isipin na para bang may mga tao kasing mabait na bago pa nakakilala sa Diyos. Nakita na kayo bago pa na born again, mukhang born again pa sa atin? Yung ang bait niya na, ang galang-galang niya, successful sa buhay. Di ba parang kakaingitan mo lahat-lahat? Ayun, naramdaman niya. Okay. Yung parang hiyang-hiya ka, parang sasabihin niyo, hindi ko kilala si Lord, tapos ikaw yabang na yabang nga kilala mo si Lord, pero mas mabait siya sa'yo. Okay? Siya hindi chismosa, ikaw, ay, wag na. Okay? Hindi, di ba? Minsan nakakapagtaka na parang, ba't parang mas mabait siya sa akin? May mga tao, mga kapatid, na kumbaga, dahil maganda ang breeding, mabait na sila. Pero huwag tayong padaya na okay na sila. Kasi meron ka na wala sila. Maring meron sila na wala ka, pero meron kang Jesus na wala siya. Now, kapag ganun ang sitwasyon, what do you do sa ganito? I've met so many people na pag tiningnan mo, parang, alam mo yung alpha male eh. Pag dumating, alam mong dumating. Diba? Parang lahat titingin, lahat andyan na siya. Okay? Sa company, naranasan ko, pag dumarating yung mga anak na may-ari o kamag-anak na may-ari, alam mo na parang, mukhang hindi sila empleyado, mukhang sila may-ari. At nung naisip ko, may isang matangkad na mama doon, yung pala pamangkin ni Mr. King, okay, mahilig sa sports car. Sabi ko, parang iba't dating nito. Yung pala, anak nung kapatid ni Mr. King. Alam mo agad eh. Okay?
Pero, one thing ang meron si Mr. King na walang iba. And that is Jesus Christ. Si Mr. King, pag dumating, alam mo talagang kakaiba. Bagamat kilala ko na siya bago ko siya na-meet. Pero nung na-meet ko siya, kaya pala. Pero ang bukang bibig niya lagi ay ang Panginoon, 'di ba? Jean, paano tayo magagawa na ang Word of God ay malaman ng mga empleyado? Paano? Yung mga ganung usapan namin. Nasa kabayan ako noon, biglang may magte-text sa akin yung secretary, Mr. King wants you to come to head office. Sasabihin ko sa manager ng kabayan, sir, pinapatawag ako doon. Sige, iwanan mo na, gagawin mo rin, punta ka doon. Nagkakaroon kayo ng Bible study. At ako yung nafe-feed dahil sa kanya. Sabi ko, grabe itong mama na to. Mayaman na sa pinansyal. Mayaman pa sa Panginoon. Mayaman pa sa kabutihan. Diba? Pero of course, nagkaroon ng turning point ang buhay niya. Lagi niya sinasabi, without the love of God sa buhay ko, wala ako. Hahanapin ko pa rin yung mga instant satisfaction, yung mga babae niya, yung business niya. Lahat-lahat. Okay? Pero ngayon, especially nung na-meet ko siya noong 2010, sabi ko sa kanya, sir, you're blessed in so many ways. At ang sagot niya lang, sabi niya, tagalugin ko na para madalian tayo. Ang sabi niya, ang gusto ko lang ay mas maraming pastors na matrain para mas marami ang yung mga workers para mapabilis yung galawan. Kaya pag humingi ka sa kanya ng donation about building, hindi siya magbibigay. Never siya nagbigay ng pansin ko. Pero magsabi ka sa kanya tungkol sa mga training, mga seminars, ganito, more than willing siya. Kasi ang heart niya is not on the building. Ang heart niya, yung worker, yung Christian, yung pastor, or anybody ay mag-grow sa faith para ipasa sa iba. Yung i-reflect ang Panginoon. At doon ako humanga sa kanya. Sabi ko, that's one thing na hindi ko masyadong napapansin na talagang kailangan pala. Kasi minsan sa church, pagandahan ng building, pagandahan ng ganito, which is good. Dapat lang, kasi para hindi naman tayo palipat-lipat kung saan-saan tayo. Okay? And I'm thinking, hanggang December na lang pala kontrata natin dito. Lord, amen. Anyway. So ngayon, nung ina-assess ko ang buhay ko, at with reflecting on other people, napansin ko na what you have is what you give. You cannot give what you did not receive. Kung gusto mo magbigay ng pag-ibig, kulang pa nga sa'yo, anong ibibigay mo sa iba? Pero kung busog ka ng pag-ibig ng Diyos, yung fear, yung worries, and everything else, mapipilitang umalis. Okay? So question, how can understanding that perfect love, how can understanding God's perfect love drive out your fear and influence your decisions and your relationships? Ito ngayon, naranasan mong pag-ibig ng Diyos na wala ang takot. That's one. Pangalawa, ano? Ano ang nagagawa mo? Ano na attitude mo? Ano nang pakikitungo mo sa mahal mo sa buhay? Nag-i-improve ba? Kung nawawala ang worry mo dahil sa Diyos, praise the Lord. Tanong, mayroon bang mga tao na nag-worry na natutulungan mo? Kung ikaw ay drug addict noon, nawala iyon dahil sa pag-ibig ng Diyos, meron ka bang mga addict na tinutulungan? Kung dati ikaw ay chismosa bago ka nakakilala sa Panginoon, ngayon may mga chismosa ka bang kausap na sinishare mo na ang Panginoon? Kung dati, wala kang plano, basta aral, trabaho, whatever, kita, income, and then bili kung ano gusto ko. Pero ngayon, dahil sa pag-ibig ng Diyos, nagkakaroon ka ng ibang pananaw. Teya, sa buhay mo. How old are you now, Teya? Ilan taon ka na ngayon, Teya? 20? 21. Noong una ko nakita si Teya, 17 years ago. Imagine niyo, kung ilang taon si Teya. 4 years old? Yung mahilig mag-TikTok yan eh. I-search yung kanyang ano. Doon makikita niyo yung mga pinagagawa niya. Pero hindi mo na makikita sa kanya ngayon yun. Kasi nag-iba ng pananaw niya, nag-mature na siya. She left childish things behind. Pero kung tayo ay ganito ng edad natin and you're still doing childish things, sandali. Tanungin natin sarili natin, nararanasan ko ba ang pag-ibig ng Diyos? Nako, there's so much mga kapatid. Look at this. Ano na ang decision making mo pag may mga pressure sa buhay? Nagagalit ka, naasar ka, nawawala ka sa control, nag-flare up ka,
Kasi pastor, alam mo naman ganyan ako eh. My question is this, where is the love of God sa puso mo? Pag ikaw ay depressed, okay, may takot ka, may pag-aalala ka, stress na stress ka, anong ginagawa mo? Ano ng oras? Facebook na lang ako. Facebook ba ang sagot sa iyong stress? May stress ka lang pag nakita mo ang gaganda ng damit nila, ikaw. Diba? Pag nakita mo sila successful, ikaw hindi. Lalo kung may stress, so Facebook ba ang sagot? Hindi. At huwag mo rin gawin na mag-Google sa internet, Lord, anong gagawin ko? AI, ChatGPT. Nalulungkot ako, payuhan mo ako. What? Holy Spirit ba ang ChatGPT? ChatGPT, gusto ko kumain, anong suggestion mo? Kumain ka ng lason, damihan mo na. Paano? Role ng Holy Spirit, yun. You ask the Lord, Lord, nalulungkot ako, nalulumbay ako, anong gagawin ko, Lord? Diba? May tamang paggamit ng AI, mga kapatid. May maling paggamit. Example, hindi nawawala sa church na may mga tao na nagpi-Facebook habang nagpi-preach o kaya nag-worship. And usually, nasa mga gilid yun. Or nasa likod. Okay? Iba lumilipat na, nasa gitna na kasi para hindi mahalata. Pero my question is this. Hindi mo ba pwedeng gawin yung Facebook mo at magkaroon ka ng physical Bible? And then let's start reading the Bible as is, na walang cellphone. Kaya again, uulitin ko yung sinabi ko last week. Buy yourself a good Bible na magbabasa ka, Tagalog man yan o English, na hindi ka nakadepende sa cellphone mo or sa tablet mo. Amen? Kasi nakakatukso. Sa akin lang, mga kapatid. Pag mag-notification niya o mag-ring or whatever, ang dami. So, in conclusion, mga kapatid, sa pagkilala na ang mga takot ay kadalasang umadlang sa ating kagalingan, matuto tayong umasa sa mga pangako at presensya ng Diyos. Sa magitan ni Jesus, makakahanap tayo ng lakas. Amen. Do you want that? Perfect love drives out fear. Palakpakan po natin ang Panginoon. I request everybody to stand up and let's pray quickly. At sa oras na ito, ano man ang takot mo, huwag mong alisin ang takot mo. Hindi mo kaya yan. Ipanalangin mo na Diyos, bigyan mo ko ng pag-ibig mo at ikaw mag-alis ng takot ko. Close your eyes and bow your heads. And if you can, lift up your hands to the Lord. Father, ang mga kamay na to, ang mga taong narito, Lord God, kaming lahat,